Magandang hapon, tanghali, gabi, umaga, o ano man ang meron kayo. Ito, ah, nag-live ako. Na-miss ko na yung live. Ah, meron mang pumupuna, pero paano lang, patapyas lang sa kumbaga sa Bisaya pa. Patapyas-tapyas lang. Hindi ano, hindi hindi makapagbigay ng lakas. Ano ba yung komento niya noon? Uh, simple lang na tungkol nga daw sa ano, ang pare daw pastor gumagastos pa. Wala, marami na akong paliwanag doon. Hindi natin bigyan ng pansin yun. Ano lang yun. Ah, ang gusto ko sa mga tiya, isagad. Yun ang gusto ko. Lalo akong lumakas para pag ganitong ano, na may halong takot na pangutya, wala yun. Uh, I-live ko yung mensahe kanina. Uh, tinagnan ni Kay. Maraming salamat Kay sa pagtag. Alam ko marami na sa inyo nagsawa sa mukha ko pero kailangan kong gawin dahil yun ang bili ng Diyos sa akin na uh, kailangan mong ulit-ulitin ito para matuto sila. Kaya magsawa man kayo sa mukha ko, kailangan ko talaga itong gawin. Para din sa mga baguhan, uh, uh, bagong salta o bagong nagbasa, bagong nakakilala sa akin, bago nanood, alam ko natatambakan na yung ibang live ko. Pero kung sa mga baguhan, pag doon kayo pumunta sa YouTube, sa ibang social media, naka ano yun doon, naka concentrate yan doon sa mga live ko. Dito sa Facebook kasi, general tong ginawa ko dito. Kung kailangan may punahin kung ano man yung dapat matutunan ng tao, i-share para matuto ang tao, kahit anong bagay na ano, hindi ako tulad ng iba na yung mga walang kwintang bagay i-sinishare nila. Kasi palibasa nga, ng kalooban ng mga taong ito, malademonyo na. Wala ng Diyos sa puso. So, halip na mag-share ng may matutunan ng kapwa nila, wala. Ang sinishare nila yung mga bagay na wala namang halaga at walang kwenta. So, hindi natin sila mapilit dahil yun nga ang kalooban nila. So, ito, mga baguhan, kung gusto ninyo mag-usisa o lubos ninyong kilalanin o ano ba talaga ang sinasabi ko o ginagawa ko, doon niyo makikita lahat sa mga live o sa mga live na mga video, testimony video ng mga taong ginamot ko na imposibleng mangyari at yung mga sinusulat ko na imposible din na magkatotoo o nagkatotoo o imposibleng magawa ko. Pero kung mabasa ninyo yung sinabi ng Diyos ng unang-una, na sabi nga niya, bibigyan kita ng power of mind, power of mind mo yun is powerful, makakita ka ng meron ng tao at makita ka ng kasalanan ng tao at kasalanan ng patay, agad sa lahat makakita ka ng parating at boses mo makapagaling. Yung mensahe na yon, mahaba yon. Nandoon lahat ng laman. 2010 pa yan, sinulat ko yata. O basta 2010 o 11. Ang lahat ng nagawa ko na nagkatotoo, nandoon lahat yan. So, kayo mga bago, malaya din kayo mangutya. Pero
humanda kayo. Kasi pangungutya ninyo, laging may kapalit yan, may katumbas yan. Mas maganda mangutya kayo na meron kayong batayan. Mahirap mangutya nang wala kayong sapat na batayan kung ano talaga ang ipinaglaban ninyo sa sarili ninyong paniniwala. Kaya malaya kayong mangutya. Pero tandaan ninyo, sabi ng Diyos na tuwing nasaktan ng damdamin mo, laging may kapalit. So, hindi gali sa akin yan. Ano man yon, Diyos lang din na nakakalam. So, baka may mga tanong kayo bago natin ipaliwanag yung mensahe ng Diyos na yon. Yun nga, ginagawa ko to. Tuturuan ko kayo kung ano ba talaga paano ba talaga ang Diyos magbigay ng mensahe. So, kaya nga, isisulat ko sa mensahe niya, sa lingwahe niya, at ita-translate ko ayon din sa power of mind na binagalob ng Diyos para magagamit ko ito pagbasa sa mensahe ng Diyos. Para meron kayong idea at alam kung ganun pala ang Diyos magbigay ng mensahe. Kung meron mga kayong katanungan, pwede kayo magtanong. Baka meron kayong mga haka-haka o anuman, meron kayong mga nalalaman tungkol sa gawain sa simbahan, isanggunin niyo dito para ipaliwanag natin kung bakit nila tinuturo o kung bakit nila ginawa. Tulad nga nung doon sa katedral sa simbahan, noong nakaraang linggo, merong nagpabinyag na isa sa nag-aanak yata, nagsimba, nag-attend ng seminar. Kasi pag nagpabinyag ka, may seminar ka na atinan. Yung mga ninong, ang alam ko, ninang. Ngayon, yung seminar, ang sabi nga raw doon ng babae daw yung sabi ko nga, dapat kinuha mo yung pangalan para pangalanan natin dahil para isampal natin sa mukha ng katikista na yon kung ano yung mga tinuturo at sinasabi niya. Kasi sa edad ko na to, pumapasok din ako ng simbahan noon, pero yun nga, swertihan lang, swerte na sa isang buwan may isa, o sa isang taon may isa. At marinig mo rin sa mga tao nagsisimba kung ano man yung tinuturo. So, ang sinasabi nga doon ng babae, na katikista, na nagseminar, ang Diyos daw ay bingi. Yun yung kaya sabi nga na sa akin nung nag-message na, ano bang reaction mo dito, kuya? Yung reaction na pinag-usapan, itong mga ginagawa ko, reaction na yan, yung kung anong isiniwalat ko sa katotohanan. So, yun nga sabi ko nga sa inyo, ng turo ng simbahan, mga pare at pastor, pagsarili lang nila yan tungkol lang dahil lang sa pera. Yung nga sabi, nga ang Diyos daw ay bingi. Hindi raw nakakarinig ang Diyos, hindi raw kayo marinig ng Diyos. Ika nga, sabi niya, na kailangan daw kayong dumaan sa pare para daw marinig kayo ng Diyos. O, kita ninyo? Malinaw ang sinabi na ang Diyos daw ay bingi. Maririnig daw kayo ng Diyos kung dadaan kayo sa pare. Ito ngayon yung reaksyon ko. Na simula noon, sa edad ko ng 53, wala akong narinig sa turo sa simbahan na sinasabi ang Diyos ay bingi. Ang lagi sinasabi na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam ng Diyos kung anong meron ang laman ng puso natin o ng tao. Ang sinabi nga, Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon, paano siya naging bingi? Na alam naman niya, nasa sinasabi niya, na wala kang sinasabi, walang lumalabas sa bibig mo, pero nababasa ko ang puso mo.
Ibig sabihin, hindi siya bingi. Kasi alam niya naririnig niya So malinaw ang turo din sa simbahan na ang Diyos is powerful. Pero bakit ngayon, sa panahon na to, ang sinasabi nila na bingi ang Diyos, kailangan daw kayo dumaan sa pare. Kailangan nyo paniwalaan ang pare o isanggunin nyo sa pare para marinig kayo ng Diyos. Ito, malaking katangahan, kabubuhan, o sino man yung katekista na yon sa simbahan sa katedral sa Gandioro, kung may pangalan ka lang, mumukhain ko sa inyo, sasampal ko sa mukha ninyong turo ninyo. Yung mga pare ninyo dyan, manluloko, ang kakapal ng mga mukha. Di ba kayo nahiya? Pinagluloko ninyo ang tao. Yun ang turo ninyong pangluloko. Ang tagal-tagal nyo nang tinuro na ang Diyos ang makapangyarihan. Ang Diyos lang nakakaalam. Tapos ngayon sasabihin ninyo, bingi ang Diyos. Di ba? Kung kailan lumidad ako ng 53, ngayon ko lang narinig yan. So patunayan na kayong ang lahat, katikista, minister, mga pare, mga sakrista na yan, puro kayo manluloko, manlilin lang sa mga tao. Kaya kayo binansagan ng Diyos na makasalanan. Number 1, makasalanan. Dahil ito sa mga turo ninyo. Bakit nyo ito tinuturo? Kasi, para hindi ako paniwalaan ng tao. Kasi alam ko naman kayong lahat na pare, nagbabasa kayo sa wall ko. Nanood kayo ng mga live ko. Pero hindi nyo ako kahit sagupain. Gawa nung alam ninyo na ang lahat ng turo ninyo kaya kong susunugin. Sampal sa mukha ninyo ang mga tinuturo ninyong panluloko. Kaya lagi ko sinasabi, isa lang ang pwede nyong gawin. Kayong mga pare at pastor niyo. Kayong mga pastor. Kung hindi, patahimikan ako o papatayin ninyo ako. So, tingnan ko lang kung hanggang saan ako. Kaya kahit kailan, hindi ako natatakot na mamatay. Anytime, maaari akong mamatay. Alam ng Diyos ito lahat. Hindi pagkalob na sa akin ng Diyos ito kung mayroon akong takot. Kaya laging sinasabi, manatili kang mabuhay na normal. Kaya ito, kung ano ako mayroon noon, ganun din ako ngayon. Kaya yun yung sinasabi ko na ang mga taong naniwala sa mga pare na yan, sa mga pastor na yan, mga inutil ang pag-iisip, mga katangahan, mga kabubuhan. Sabihin man ninyo na masakit ako magsalita, pero kailangan kong sabihin dahil yun ang nararapat sa inyo. Patulit ko sinasabi yan. Kaya isipin nga ninyong mabuti kung tama ba yung sinabi nila na bingi daw ang Diyos. Pero nandun na sa turo nila na ang Diyos is powerful. Kaya kayong mga naniwala sa kanila, mag-isip kayong mabuti kung gaano sila ka demonyo. Kaya nga ang tawag sa kanila, ama ng demonyo. Tungkol sa demonyo, nasa mensahe ng Diyos yan. Ipinaliwanag ko na sa inyo yan. Yung sinasabi ng Diyos na niwala sila ng Diyos pero ang lumalabas sa bibig nila puro demonyo. Di ba na iniisip na di ba nasa harapan nila? Yun. Nasa harapan ng pare, pastor, tao. Ang nasa harapan ng tao, mga tao, pare at pastor. So yun ng demonyo, tao. Tama nga ang paniniwala ko. Patuloy ko sinasabi yan. Pero kailangan ko rin ulitin sa inyo, lalo sa mga bago na hindi nakaalam, usisahin ninyo, mag-imbestiga kayo kung bakit ko sinasabi at ano ba ang patunay ko na kausap ko ang Diyos bago kayo mangutya. So ngayon, yung mensahe na yon, itong kanina, mahaba ito. Yan yung, tingnan ko na kung may mga tanong. Maganda kasi pag may mga tanong din Hindi yung, pag ako naman ang magtanong, hindi rin ninyo masasagot. Sabihin naman ninyo, hintayin ko na lang kuya ang sabihin ninyo. So, sarili kong tanong, sarili kong sagot. Mayroong mga tanong na katanungan o paniniwalang na mulatan ninyo na hindi ko naalala. Dahil
Hindi naman lahat yan maalala ko. Kung ano lang yung merong kagawian sa inyo na pinagagawa ng mga pare at pastor sa inyo, pwede ninyong itanong dito para ipaliwanag ko. Tulad ng sa krusada ko na random na tanungan na nagtatanong ang tao. So, paliwanag ko sa isa yon kung bakit nila itinuturo. Dito, walang tanong. Ang sinasabi lang dito, mababasa ko, magandang babae, sir. Magandang lalaki, sir. O, sa inyo yon. Wala, oh. Dahil lang nga. Walang tanong. Ay, salamat sa amin. Bawas na yung sipon ko. Sa mga live ko, dami akong hingos. Kaya tinatawag akong hingos. Tuloy, yung dumating sa tao ngayon, masigit pa sa hingos. Dahil corona. Ang corona, ano ba ang corona? Di ba? Sipon, obo, lagnat, o ano pa, marami. Ay, yun yung katumbas ng hingos na pangungutya ng tao sa akin. Hindi na lang tayo pwedeng sipunin kung hindi hingos na. Dati nga tayong naghahatsing. Ngayon pag naghahatsing tayo, masama na ang tingin ng tao sa atin. Kaya, ganun ang tao. Dati nang may hatsing. Hindi tayo mabago nun. Pero yung sakit na yan, hindi lang yun hingos. Maraming sintomas yan. Mayroong iba na nagka-symptoms na positive na hindi sila nakakaramdam ng sakit o ano man. Dahil mataas ang panglaban nila, ang immune system nila o resistensya. Kaya mahina sa mga panglaban, lalo sa matatanda, sila yung mas madaling mahawaan at sila yung madaling mawala sa mundong ito. Dahil mahina ng resistensya. Kaya mga bata, pwede tayo maging positive na wala tayong naramdaman. So walang tanong. Tinitingnan ko na. Baka sabihin hindi ko sinasagot. Mensahe ng Diyos, September 6 to 2020. Kanina, mahaba ito. Habang naglakad ako sa umiikot sa mga lugar, napansin ko na may mga taong nakasunod. So ito ang mensahe na yun, nung binasa ko, yun yung ipinarating ko sa inyo, mga tao. Yung mga pangaral ko, yung mensahe ng Diyos, na kahit saang lugar, kung baga, nakaabot ng kung saang dako. Na sabi nga niya dito, na maraming nakasunod. Ibig sabihin, maraming nagasubaybay, maraming nanood ng mga video, maraming nagbabasa sa wall ko. Na hindi lang yung naging bahagi na tulad ng mga nag-share. Yun yung sinasabi ko. Yun yung mga tunay na niwala, yung naging bahagi. Pero itong mga nagbabasa, naging curious sila, ay hindi pa yan sila naniniwala. Sinasabi nilang naniwala sila, pero hindi pa yun paniniwala. Kasi sa kalooban lang nila naniwala. Pero hindi nila nagawa yung gusto ng Diyos na, yun nga sabi nga ng Diyos, na huwag kang matakot ng parating sa mga mensahe ko doon sa mga tao dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Iyon yung ibig sabihin ng Diyos doon na i-share natin. Iparating natin sa kapwa natin. Huwag tayo matakot dahil totoo ang mensahe ng Diyos. So yun. Yun yung nasasabi ko na ito yung paniniwala. Kasi yun yung paniniwala ko na alam natin ng mga bagay na gusto ng Diyos, gagawin natin. Hindi lang yung sasabihin natin na
naniwala ako, pero hindi natin ginawa. So, ibig sabihin, naniwala ka ng bagay na yon na gusto ng Diyos, pero hindi mo siya ginawa. So, matotal, wala kang paniniwala. Kaya isa yan sa paniniwala ko na ang isang bagay na alam natin na gusto ng Diyos, ay gawin natin. So ngayon, gusto ng Diyos na iparating natin sa tao o sa kapwa natin, hindi natin sinare, so hindi kayo naniwala. Ang paniniwala ninyo ay hanggang salita lamang. Ngayon, pag isinishare rin ninyo yan, dahil maraming tao yan na karamihan sa tao ang kalooban, pag lalo na may mga problema, may sakit o may gusto, isishare nila. Makikita ninyo yan, isishare nila. Dito kagad share. Kasi nangarap na makamit ang isang bagay para biyayaan, i-bless o ano man yung mga nasa isip nila. So yun naman, masasabi ko pa rin hindi paniniwala. Kasi ginawa niyo yon dahil meron kayong kahilingan o dahil meron kayong gustong makamit. So hindi yung paniniwala. Kasi nasa sinabi ng Diyos yun na isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. So yun na paniniwala na yon na sinasabi natin. So hindi pa rin yung ipagkaloob ng Diyos kasi ang paniniwala nga ng isang tao na yon ay may kapalit. Wala nang kaibahan yun doon sa sinasabi natin na naniwala tayo ng Diyos. Mahal ko ang Diyos. Pero ipinahintulutan natin na ang Diyos natin ay pagkakitaan ng mga taong naghahanap ng pera o ang mga taong gumagamit sa salita at pangalan ng Diyos. So matotal, wala rin kayong paniniwala. Bakit? Kasi nga, ipinahintulutan mo na pagkakitaan ng Diyos mo. Siya ang tagapagligtas sa iyo, siya ang tagapaglikha ng mga bagay na sa paligid mo, siya ang nagbigay sa iyo ng biyaya. Tapos ngayon, pinahintulutan mo na ang mga pare at pastor ninyo iginagamit ang Diyos mo para kumita sila ng pera. Ikaw mismo ang nagbigay ng pera sa kanila. Parang tinulak mo sila sa bangin para mahulog. Di ba? So, isa ka sa nagkakasala. So, hindi ka naniniwala. Although, sinasabi mong naniwala ka. Pero kung narinig mo ang Diyos, sasabihin ng Diyos na sa'yo, ano ka ba? Naniwala ka sa akin? Pero bakit hinayaan mo akong pagkakitaan ng pare at pastor mo? Ikaw pa mismo ang nagbigay sa kanila ng pera. Ikaw pa mismo ang nag-utos sa kanila na pagkakitaan ako. So, total, hindi ka naniwala. Para nga kayo si Judas. Naniwala kay Jesus Christ nung panahon na yon, pero ipinagpalit ng kaperanggot na pera. Kaya ang tawag ko sa mga taong ito, Judas. Kaya nga ang demonyo nga tao. So ito yon na hindi tayo naniniwala kasi pinaghintulutan natin ang pagkakitaan natin ng Diyos. Na ang sinasabi ng Diyos, mahalin ninyo ako na walang kapalit. Malinaw yon. Isa yan sa paniniwala ko na ang Diyos hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Kaya yun yung paniniwala ninyo, kahit ano, saan natin titingnan, pag sinasabi nyo naniwala kayo, ako mismo magsasabi sa inyo harap-harapan, yung mga pare ninyo at pastor ninyo, kahit harap-harapan, sasabihin ko, hindi kayo naniwala ng Diyos. Ang paniniwala ninyo ay salita lamang. Ang Diyos ninyo ay pera. Ngayon, kung hindi ninyo binigyan ng pare at pastor, so hindi ninyo pinahintulutan ang pagkakitaan ng Diyos. So ngayon, pag walang lahat ng tao hindi magbigay ng pera sa pare at pastor, wala na magtatag ng reliyon. Wala na rin nagkasala. Dahil wala na nagkasala, walang impyerno ilaan ng Diyos sa tao. Kasi lahat ng tao susunod na sa gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng pamatay, walang papatay. Ayaw ng Diyos ng manglamang, walang manglamang. So ngayon, walang ilaan ng Diyos na impyerno sa tao. Kasi lahat naman sumusunod sa lahat ng bagay, puro kabutihan Ang gagawin, puro kabutihan. So ngayon, anong gamit ng impyerno? Kung gagawa ang Diyos noon, ang lahat naman ng tao gagawa ng kabutihan. Pero dahil nga ang tao malaya sa gusto ng tao kung anong gusto nila, mamili tayo kung anong gusto natin,
Kaya ang impyerno, nandyan ang ginawa ng Diyos para sa mga taong sumaway sa kautusan niya. Kaya ito yung laya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa, na malaya tayong gumawa kung ano man ang gusto natin, pero alam natin kung ano ang tama at mali at ano ang gusto ng Diyos. Pero ang katumbas noon sa kalayaan, yun yung sa huli na meron tayong uh, mapuntahan para mapagsilbihan natin ang mga bagay na yon na nagawa natin ang buhay pa. Katumbas ng kalayaan natin. Kaya Diyos hindi siya namimilit na gawin mo ito. Nasa atin ang pasya. Hindi tayo hinahawakan ng Diyos para sundin ang gusto niya. Malaya tayong sumunod, malaya tayong sumaway kung gustuhin natin. Pero sa kalayaan na yon, laging may katumbas. Yun yung impyerno. Pag sa paraiso naman, yun yung katumbas noon sa ginawa mo ng kabutihan na sinunod mo ang kalooban ng Diyos kung ano yung gusto niya. So yun yung paragraph na yon na narating na sinasabi nga ng Diyos na marami na kasunod. So yun yung mga taong nagbabasa. Kung nag-share na sila, yun na yung naniwala sila kahit wala sila sa press list ko. Kaya ang daming request. Kung makita nyo ang request, ang dami. Nagtambak. Thousands. Pero hindi ko ina-accept. Bakit ko ina-accept? Kasi nga, hindi ako nag-iipon ng maging friends sa Facebook. Ang kailangan ko, maging bahagi. Ito yung mga nag-share. Kasi anong silbi doon? Magpa-accept kayo? Manood lang kayo? Manood na lang kayo sa mga TV. Manood na lang kayo sa sine. Hindi dito. Kasi wala naman din eh. Anong gagawin ninyo? Mag-uusisa o magmamanman? Wala yun. Hindi natin kailangan dito yun. Kung tunay kayo naniwala, gawin ninyo ang nararapat kasi naniwala kayo para maging bahagi kayo. Ngayon, pag nalaman ko naging bahagi kayo, na hindi ko kayo nasa friends, ako na mismo mag-accept sa inyo pag naging bahagi kayo. Hindi na kailangan mag-request. Maraming ganito na makita ko na lang na isa siya sa naniwala base doon sa mga laman sa wall niya. Kaya isa din yun sa ginagamo sa kriteriya na kailangan ko sa tao. Yung mga lumalapit na nagpagamot. Kaya nga di katulad dati, ng gamot ako, yan, walang pili, lahat laras yan. Kahit sinabi ng Diyos na ang hindi naniwala, gamutin mo. Wala kang pipiliin. So wala akong pinipili. Lahat ng nagpagamot, ginagamot ko. Pero maraming hindi gumagaling. Bakit? Kasi hindi nga sila naniwala eh. Lumalapit lang kasi may kailangan. Sinasabing naniwala kasi may sakit, may kailangan, gustong gumaling. Ang paniniwala nyon, naniwala kasi gustong gumaling, yun yung may kapalit. Isa yun sa may kapalit na paniniwala. Kaya mula noon, hindi ko na yun basta-basta hindi ako basta-basta nagagamot. Kasi nasa sinasabi ng Diyos na ang hindi naniwala sa iyo, wala kang gagawin sa kanila. So, yun nga, gagamutin ko naman kayo, hindi pa rin kayo gagaling, sayang yung oras at panahon natin. So, ang ginagamot ko, yung naniniwala, base doon sa laman ng mga wall ninyo. So, pagtingin ko, kung kailan kayo nag-share, gaano na kayo katagal, yun ako mismo ang tatawag sa inyo. So, ngayon, kung hindi kayo natawagan, o bago lang kayo, yun nga ang problema. Ngayon lang kayo, tagal na ninyong alam ang pangalan ko. Ngayon, nakasakit na kayo, doon na kayo naniniwala. Hindi na kayo makaabot na maaaring mawala kayo sa mundong ito. O kung meron kayong pera, sa hospital kayo. Doon sa doktor. Sa pera ng doktor yon. Kaya, maganda rin yon. Para mabawasan ang pera ninyo, pero ang buong akala ninyo, gagaling kayo sa pera. Marami dyan, milyonaryo, nawala din sa mundong ito. Kasi ang pera hindi makapagaling. Kaano man karami ang pera ninyo, pag hindi kayo gagaling, inotel ang pera. Kung alam nyo lang. Kaya ang iba, hindi naniniwala ng basta-basta kasi may pera eh. Kung alam nila, ang pera ay makapagaling sa kanila.
Pag ang sakit na dumapo sa inyo ay Diyos lang pwede magpagaling, ubusin man ninyo ang pera ninyo. Maghiga man kayo ng pera ninyo o magtabon kayo ng pera ninyo, walang silbi yun. Inutil ang pera. Maramdaman ninyo yan. Pag may sakit na kayo na nagpunta kayo sa kahit saang espesyalistang doktor na hindi kagaling, may ma-realize ninyo na ang pera pala ay walang silbi. Gaano man karami ang pera natin, pag hindi tayo gagaling sa sakit, inutil ito. Kaya ngayon, hindi pa ninyo niya masabi dahil wala pa kayong sakit. Pero pag once may sakit na kayo, sasabihin ninyo, tama ang sinasabi ni Narciso Lalo. Inutil ang pera. Kaya, magbasa o nawain ang mga mensahe ng Diyos para makinabangan ninyo ang mensahe niya. Kaya hindi ko ito pinagdamot. Ang lahat ng ito, ipinagkaloob ng Diyos sa akin, ibinibigay ko sa mga taong naniwala. Kasi ang sabi ng Diyos, maniwala lang sila sa iyo na ginamit tayo sa kapan, niwala sa akin si Jesus Christ. Boses pa lang marinig nila sa iyo, gagaling sila. Pero sa gagawin mong ito, wala kang sisingilin sa kanila kahit 5. Absolutely free. Ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpapagaling. So malinaw yon. Yan lahat isinasabi ko sa inyo para maunawaan ninyo. Para kayo din ang makikinabang. Kita naman ninyo, sa sitwasyon ko, yan, ilahad ko lahat yan. Na mga video ko, naglilinis ako ng kubita o CR o ano man yung trabaho ko. Pinakita ko sa inyo. Dahil maraming nagsasabi, nangulikta ako ng pera sa mga ginamot ko. Kung totoo, sa dami ko ng ginamot, ng mga grabing sakit, mga cancer, gumaling, kung ano-ano pa, na hindi makalakad. Alam niyo kung magpabayad ako, milyonaryo na ako ngayon. Hindi na ako magtiis ng bike. Yung bike ko dito, 4 ang bike ko dito. Post bike. Oo. May kutsi na sana ako ngayon. Yung tirahan namin, no? Maliit lang. Parang 1 kwarto lang. Kaya lagi nyo nakikita si Winnie the Pooh. Lagi na sa likod ko. Kasi walang ibang posisyon. Ito lang. Dahil sa liit ng tinitirahan namin. Ito yung tunay naming buhay. Kung tutuusin, sa mga ginamot ko, ang dami na nila. Siguro naman, kahit papaano, ilang libo na sisingilon ko, total gumaling naman. Pwede yon. Pero hindi ko yan kalooban eh. Hindi ko yan paniniwala eh. Ang paniniwala ako, ang Diyos lang ang pwedeng magpagaling at wala akong kakayahan na magpagaling. Kaya wala akong karapatan na humingi ng pera sa mga tao. Kasi kung gagawin ko yon, tulad ng mga manggagamot, wala na. Milyonaryo na ako. Hindi na ako maglilinis ng CR. Hindi na ako maglilinis sa kwarto. O ano man yung trabaho ko. Masarap pa rin nakaupo. Di ba? Pero dahil nga hindi ko paniniwala, tulad ng ginawa ng iba, kaya nito nagpatuloy ako na nagsumika para mabuhay. Tulad ng mga manggagamot na bayaran ninyo. Ginamot kayo, nagbabayad kayo ng tag-4,000, depende sa mga lumapit sa akin na hindi gumaling na galing na manggagamot. Nagbabayad ng 8,000, 7,000. Tapos hindi gumaling. Bakit hindi gumaling? Dumating sa akin eh. Hindi rin sila gumaling. Kaya hindi sila pumunta sa doktor. Sa mga ambularyo. Dami na nilang pirang ginastos. Ngayon, nagbayad ang mga taong ito. Bakit hindi sila gumaling? Kasi nga ang tao walang kakayahan na magpagaling. Ngayon, ito namang manggagamot. Kung ikaw ang nagpapagaling, dapat gumaling itong taong ito. Kasi nagbayad sila sa inyo. Ngayon, kung hindi mo napagaling yan, edi nang luloko kayo, nang lilin lang kayo sa mga tao, nang lalamang kayo, di ba makasalanan yun? Nagpabayad kayo, tapos hindi nyo napagaling? Malinaw yun. Napanglamang, panluloko sa kapwa ninyo. Kailangan gagaling yun, kasi nagbabayad sa inyo. Pero ako, yung mga ginamot ko basta niwala, 100% ako gagaling. Yun, positive sa COVID. Bakit gumaling? Di ba? Marami ang mga gumaling sa ginamot ko. Boses lang.
Pero libre yan lahat. Absolutely free. Kaya yun ang sinasabi ko, na ito nilahad ko lahat, na makinabangan ninyo kung ano man yung ipinarating ko para kayo din ang makinabang. I-share para ang mga pamilya ninyo ngailangan matulungan. Kaya ako, hindi ako nagdadamot. Tutuusin, pwede ko hindi gawin to. Masaya na ako sa buhay ko ditong normal na ganito. Pero dahil nga, sayang ang pinagkaloob ng Diyos na hindi ninyo makinabangan. Dahil ang ginamot ko dito, 3. Physical, mental, at spiritual. So lahat. Maligtas ang physical ninyo, mapagaling ang masama nyo pag-iisip, mapunta pa kayo sa paraiso. Dahil nandito ang napaloob ang 3 bagay na hinihiling ng Diyos sa tao. Na 3 lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. So, yun. Patuloy natin. So, yun. Kung naisipan ko na lumundag ang napansin ko sa pataas ng pataas, naabot ko sa 3 palapag na niyog na building, baga sa niyog, kasi naabot ko yung niyog na yun, napapamangha ako. Napamangha din ng mga tao at inulit-ulit ko ang paglundag. So, ibig sabihin ng Diyos doon, malayo na ang narating ko. Mataas na ang naabot ko. Kung baga, worldwide na. Marami nang nagbabasa, marami nang nanood, marami nang naniniwala. Yun yung ibig sabihin ng Diyos doon, na lundag ng lundag ako. Pagbasahin ninyo yan, parang literal na pangunawa, hanggang doon lang kayo. Pero kung ipaliwanag ko, base sa power of mind ko, ito yon sinasabi ko sa inyo. Nagtiti ako para hindi tuyuan ako ng laway sa paliwanag ba nito. Kaya sabi nga ng Diyos, manggamot ka at mangaral. Pag sila ang mangaral, magbuklat sila ng libro. Pero pag ikaw mangaral, wala kang bubuklating libro. Kaya ito, sa haba-haba ng sinasabi ko, sa dami-dami ng sinasabi ko, wala kayong makikitang binuklat kong libro. Bakit wala? Kasi yung sinasabi natin na guided tayo. Ito yung banal na spirit na nagbibigay sa akin ng mensahe at nag-guide sa mga sinasabi ko para maiparating ko sa inyo at maunawaan ninyo. Kaya ganito ako. Nalinaw ang sinasabi ng Diyos na bago mo idilat ang mga mata mo, alalahanin mo muna ang mensahe ko dahil hindi mo na makalimutan yun. So ito yon. Kaya naisulat ko ng gaano mang kahaba. So naiparating ko sa inyo at maipaliwanag ko pa sa inyo. So yun. Sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Matayog na ang inabot mo. Marami ng taong nagsubaybay sa iyo. Yan, kita niyo sa paliwanag ko. Tuloy na pinarating mo tunay na mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos. May isang lalaking sumigaw sa likuran ko. Ang sabi, Mr. Narciso Olalo, bumalik ka nga. Lundagin mo itong kung kaya mong abutin. Ito yung mga nangutya. Ito yung mga taong sinusubukan ako. Kung ano yung kakayahan na pinagkaloob ng Diyos, kung ano yung kakayahan ko, ano yung kaya ko. Ito yung ginawa nila na marami namimisi sa akin na minsan, kunwari, nagpapagamot. Sir, gamutin mo yung tatay ko. Sir, gamutin mo yung kaibigan ko. Maganda pa ang pakitungo. Pero alam ko na sinusubukan nila ako, pero hindi niya ako pwedeng subukan. Alam ko nga kung saan ako lalagay at saan din kayo, kung ano kayo. Kaya hindi basta-basta ako naniwala sa isang lumalapit.
Dahil marami dito na nagkunwari, na nagpagamot, ah, kunwari, naniwala. Pero hindi niyo ako pwedeng subukan. So, ito yung mga taong ito. Karamihan dito, pare, pastor, ang gumagawa nito. Ito. Kaya nga sila ang tinatawag na mapagkunwari, impostor. Kunwaring banal, kunwaring malinis, pero ah, marumi din ang kalooban. Timonyo din ang kalooban. Kaya nga sila nga yung nagsamantala sa kapwa. Pinapakita na sa tao na mabuting tao sila. Pero sa talikuran, mas masama pa sila sa membro nila. Kaya lang ginawa nila yon, parang membro hindi nga mangawala at magpatuloy ang paglago. Tingnan mo ninyo nung Iglesia ni Cristo. Marami ng Iglesia ni Cristo pumupuna sa akin. Pero walang founder nila, walang lumahad na ministro nila o pastor nila na humarap ng palitan na nagpakilala o nag-live sila para sitahin ako o tapatan ang paliwanag ko. Wala, di ba? Hindi nila ako kayang harap-harapan na gawin nila. Kasi nga, ang turo nga nila, kasinungalingan. Na nga sa turo ngayon, na walang sinungalingan manaig sa katotohanan. Anong ginawa nila? Sila ang nagsisiraan sila, sinisiraan nila ang bawat relihiyon. Siniraan nila si Soriano, nagali Soriano sa kanila, siniraan nila ang mga pare na ganito ang mga turo. Tapos sasabihin pa may paring nagsumapi sa Iglesia ni Cristo, di ba? Kasi ito yung turo, maraming ganun mga pakulo nila. Ito yung tunay na nagsisiraan. Kasi sila nga mismo, itong mga Iglesia ni Cristo, sila mismo, wala din silang kayang gawin. Kaya nga yung Iglesia ni Cristo na nakipagbatbatan sa akin dito, isa lang ang tanong ko hindi nila masagot. Ang sinasagot lang, di ka kasi nagbasa ng Bible namin eh. Hindi naman tayo kailangan basahin ng Bible eh. Sa simpleng tanong ko eh. Ano ba ang tanong ko? Ang tanong ko lang, dahil sinasabi ninyo na kayo lang ang maligtas. Ang relihiyon ninyo, isang daang taon pa lang. O, di ba? Sa loob pa lang ng edad natin to. Ilang daang libo ang nakalipas. So maraming tao nang nangamatay bago pa ang Iglesia ni Cristo o bago pa ang relihiyon ninyo na itatag. Ngayon, dahil wala pa yung mga relihiyon ninyo, wala pa Iglesia ni Cristo, ang tanong ko, sila si Noah, sila ni Mary at iba pang mga apostol, lahat sila hindi sila Iglesia ni Cristo. Nasaan sila inilagay ng Diyos? Dahil sinasabi ninyo, kayong Iglesia ni Cristo, kayo lang ang maligtas. Isa napunta itong mga taong ito. Hindi masagot. Di ka kasi nagbasa sa Bible. Bakit kailangan natin yun? Sagutin ninyong diretso, ipaliwanag ninyong diretso. Kung nasaan ba nilagay si Noah, pinaniwalaan natin na ginamit ng Diyos, hindi naman siya Iglesia ni Cristo eh. Pinaniwalaan ninyo na ginamit siya ng Diyos. Pero hindi niyo maipaliwanag kung saan siya nilagay ng Diyos na hindi naman siya Iglesia ni Cristo. Yung mga apostol, bakit ninyo maipaliwanag kung nasaan sila? Sila ni Mary na ginamit ng Diyos para magkatawang tao si Jesus Christ, na sa Diyos Ama, na si Jesus Christ. Bakit ninyo maipaliwanag na nagamit siya, nagbuntis siya ng bata, pamagitan ng boses niya, tulad ng nangyari sa akin, boses pa lang, ang manayang ng tao, gagaling sila. Bakit ninyo maipaliwanag kung saan nilagay ito si Mary, na hindi naman ito siya ni Kristo? Kasi sabihin ninyo na nasa paraiso, paano napunta sa paraiso yon? Hindi naman siya ni Kristo yon. Diba? So ganito lang kasimple ang paliwanagan. Pero anong ginawa ninyo? Hindi ninyo masagot. Kasi nga, kasinungalingan nga ang turo ninyo. Kayong mga membro, anong tawag ko sa inyo? Matino. Lahat kayo. May problema sa pag-iisip. Kaya magngutya kayo, ipakita ang mukha ninyo, pangalan ninyo. Tapatan ninyo ang ginawa ko. Pangalan ko, mukha ko na to. Para magkaalaman tayo kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Ipaliwanag ninyong mabuti para makita ng tao na kayo nga ay totoo.
tulad ng ginawa ko. So, ganun kadali. Nagsisiraan kayo, nagmukha kayong mga tanga. Tingnan mo si, mga membro ni Kibuloy. Si Kibuloy, nasaan na Kibuloy? Sinasabi ninyong, idimanda nyo ako dahil alam nyo nasaan ako. Ilang bis na ako nag-follow up. Nasaan nagdimanda si Kibuloy? Hindi pa. Inabot na lang tayo ng COVID. Wala pang demanda si Kibuloy. Haharapin ko kayo. Hindi ako nagbibiro. Pero usapan natin, pag hindi ninyo mapatunayan na kayo ginamit ng Diyos, lahat ng pera ninyo, kinulimbat sa mga tao, ibalik natin yan. Ganun kadali yon. Hindi natin kailangan marami pang sasabihin. Ipaliwanag natin sa isa-isa sa harapan sa harado o sa korte na totoo nga kayo na ginamit. Anong batayan, anong katibayan. Hindi yung puro kayo Bible. Dahil ang Bible yung kaya kong sunugin. Katuro ninyo. Sasabi ninyo, magdemanda kayo. Nasaan ang demanda ninyo? Harapin ko kayo. Hindi kayo mabigo. Niwala kayo sa akin. Harap-harapan tayo. Isang pare, walang gumawa. Yung nasabi ko sa inyo, dami kong paring nakausap. Isa lang sinasabi, pati pastor. Tunay kang ginamit, Brad. Kailangan ka ng mga tao. Iligtas mo sila. O kita ninyo? Pare inyo mismo nagsabi niyan. Malinaw yan. Naaminado sila na ang turo nila ay kasinungalingan. Naaminado sila na ang turo nila ay pira-pira lamang. Tapos kayo mga membro, nagmamatigas kayo? Isasama kayo sa pare sa impyerno. Dahil hindi na sila makaahon doon. Dahil alam nila mismo na hindi na sila mapatawad ng Diyos. Kaya nga sila tinatawag na nabiro makasalanan eh. Kailangan ba natin mag-aral ng 10 taon? Para gamitin ng Diyos? Hindi ah. Ngayon, kung ginamit sila ng Diyos, dahil yun ba ang gusto ng Diyos, ng katangian, dapat maka-Diyos ang gawain nila. Pero hindi. Taliwas ang lahat ng gawain nila at turo nila. Kaya mag-isip-isip kayo mga membro. May panahon pa. Hindi ko kayo pipilitin dahil yun din ang kalayaan ninyo. Pero sa huli, meron kayong mapuntahan para pagdusahan ninyo ang mga kasalanang hindi sinasadya na hindi ninyo nakapagsisihan habang buhay pa kayo. Dahil ang kaligtasan nandito pa sa buhay tayo. Wala doon sa patay na tayo. Sa patay na tayo, wala nang pagbabago, wala nang pagsisisi at wala nang paniniwala. Pagpatay na tayo, hindi natin maipakita ng Diyos na naniwala tayo sa Kanya, hindi natin maipakita sa Diyos na gagawa tayo ng kabutihan na yun ang gusto niya para masabi ng Diyos na ikaw nga ay nagbabago at nagsisisi. Anong sinasabi ng Diyos? Nasaan ang pagbabago ng isang tao at pagsisisi? Samantalang inuulit niya ang mga bagay na ayaw ko. O di ba? Malinaw doon na buhay pa tayo, gagawin natin ito. Ano sabi ng Diyos? Kailangan ng tao laging handa. O ngayon, paano ka paghanda? Pagpatay ka na. Ang paghahanda, nitong buhay pa tayo. Nagawa tayo ng kabutihan sa lahat ng bagay. Kung mayroon tayong managawang kasalanan, hindi natin sinasadya, pagsisihan na natin ngayon. Para pag namatay na tayo, bago pa tayo namatay, nakapaghanda na tayo. Dahil pag namatay na tayo, haharap ka na sa harapan ng Diyos bago kanya husgaran. Tatanungin ka ng Diyos sa harapan niya mismo. Yun yung pangumpisal. Nang tatanungin kayo ng Diyos, alalahanin mo muna ang nakaraan mo. So ngayon, dahil wala kang naalalang nagbabago ka, nagsisisi ka, o gumawa ka ng kabutihan, ang maalala mo ang mga bagay na nagawa mo. Yun yung kasalanan. Yun yung pangumpisan na sasabihin ng Diyos. Sabihin mo sa Diyos kung anong nagawa mo. Dahil hindi mo nga na pagsisihan, nakatatak na sa libro ng Diyos. So ikaw mismo magpatunay na hindi ka nakapagbago at pagsisi sa pamagitan ng pangumpisal mo, sasabihin ng Diyos, sa impyerno ka pupunta para mapagdusahan mo ang mga bagay na hindi mo na sisihan at hindi ka nakapagbago at hindi ka nakaroon ng lubos na paniniwala. Power ng Diyos ang mag-utos sa iyo. Dadalhin kayo sa pintuan sa impyerno na para kayong hinigop na vacuum. Maganda yan ang impyerno, paliwanag ko sa inyo. Nandyan na sa mga live ko. Gustong gusto ko yun.
na sinasabi ng Diyos na dito ko pinapasok yung pintuan, direkta sa pintuan, hindi na yung napunta ko mismo doon sa hindi ko makita. Ang sabi niya sa akin na ito yung pintuan sa impyerno. Dito ko ipinapasok ang makasalanang kaluluwa. Kailangan ko sila linisin bago sa pamagitan ng pagsunog. O yun na, malinaw yun. Sa pamagitan ng pagsunog. Bago ako maghubog ng malinis na buto para mabuhayin ko sila muli. Yun yung reincarnation. Saan kayo mamulot nito? Kaya ba ipaliwanag nito mga pare at pastor ninyo? Hindi. Anong igawin nila? Ipagdasal kayo. Magpamisa kayo. Wala na yon. Anong pamisa? Itong buhay pa, hindi nga kayo nailigtas nila. Yung patay na kaya kayo. Ngayon, kung yung patay na pala ang tao, maligtas pala nila sa pamagitan ng pamisa, ay lahat ng membro, huwag na kayo magsimba. Magpamisa na lang kayo pag namatay na kayo. Pero bakit ipinipilit nilang magsimba kayo para maligtas kayo? Di ba? Ang turo nila, labas-pasok. Hindi mo alam kung ano talaga. Pasambahin nilang tao para maligtas. Ngayon, pag namatay din, misahan din para maligtas. Padasalan para maligtas. O di ba? Nasaan ang totoo? Kasi kung maligtas pala nung mapatay na, hindi na kayo pasimbahin. Kasi pag magpadasala kayo doon, magpamisa na kayo pag namatay na. Meron pang style nila, santala na, maghihingalo ka na, magpasantala na sa pare para daw maligtas. Ano yan? Di ba turong sinto-sinto yan? Kayo pare, harap-harapan tayo. Sagutin niyo yung sinasabi ko. Kung hindi ba kayo mga siraulo, kung hindi ba kayo mga inutil na pag-iisip. Natuturuan niyo ang tao ng mga mali. Kayo nga mismo hindi niyo alam ang tinuturo ninyo. Tapos ituro niyo sa mga tao. Kaya ang mga tao nalubog na sa kasalanan, nalubog na sa kasamaan. Dahil sa mga turo ninyong kasinungalingan. Saan kayo maghanap? Ituturo ninyo ang pamisa na makaligtas. Kayo nga mismo. Hindi nga ninyo nailigtas ang sarili ninyo. Tinawa kayo ng Diyos ng nambirwa makasalanan. Bakit kayong tinawag ng Diyos makasalanan? Kasi dahil sa mga tinuturo ninyo. Dahil mga sinungaling kayo. Nagpakilala kayo mga banal. Pero hindi kayo banal. Kahit kailan hindi kayo naging banal. Nagpakilala kayo mga malinis. Pero hindi kayo malinis. Mas marumi pa kayo sa burak. Di ba? Ngayon, masakit ang sinasabi ko. Magdemanda kayo sa korte. Kaharapin ko kayo. Kasi nasa mensahe ng Diyos yan. Sa palagay ba nila na gabyado sila, magdemanda sila sa korte, harapin mo. Kaya harapin ko kayo. Pero patunay laban sa patunay. Pag hindi nyo patunayan, lahat ng pera yung kinulimbat ninyo sa mga tao, ibalik ninyo. Alam ko naman talaga. Gagawa kayo ng paraan kung paano ko patayin. Pero ito ako, bukas ang pintuan. Anytime, pwede kayong kumatok sa pinto, bubuksan ko. Dahil alam ko darating ang panahon na yun. Hindi ako natatakot. Dahil ito yung utos ng Diyos. Na huwag kang matakot magparte sa mga tao. Dahil kasama mo ko sa datang panahon. Pinangako ng Diyos yan, pero hindi ko alam kung totoo o totohanin niya. Pero alam ko na ang Diyos ay powerful. Kaya ito yun. Nagsumikap ako na iparte sa mga tao ang mensahe niya. May pagtanggol ko lang ang Diyos na tagapagligtas ng lahat. So, patuloy natin. So, dito tayo sa narating ko, na palundag-lundag ako, na yun nga, marami ng mga taong naniwala sa akin, marami ng mga taong nagbabasa o nanood sa mga live video ko. Keep going lang kayo. Marami kayong matutunan, marami kayong ma-realize na ang daang tinahak ninyo ay daang kasinungalingan. Mapatungo kayo sa impyerno sa panahong wala na kayo dito sa mundong ito. Tunay na may impyerno sa buhay ng tao. So yun, yung sinabi ng lalaki na bumalik ka, sila yung mga manungutya, sila yung susubukan ang kakayahan ko o ano pa man.
So sila yon. Ngayon, ah, umalis ako. Nagpalundag-lundag ako uli. Ito ibig sabihin, ng Diyos doon, ipatuloy ko lang. Yun yun. Kasi malayo na ang marating ko. Malayo na ang naabot ko. Yun yung palundag-lundag. Ngayon, merong isang lalaking biglang sumalubong sa akin. Ngayon, yun yung pinatawag niya ako. Yun pinaliwanag ko na sa inyo. So, alam ko, nung sinabi niya, ang isa namang, yun, na sinalubong ako ng isang baboy. Dalawa yon na may itim na baboy. Yung pangatlo, yung huli, yung mataba. Yung una, isang payat, mahaba ang pangil, na kung titingnan ko, baboy ramo. At yung isa na normal na baboy. Pareho silang maitim na maitim. So, ibig sabihin doon ng Diyos, yun nga, nang naisip ko nga, idiretso ko para maniwala, ano ninyo, naisip ko kung ano yon na sabi nga niya, hindi mo ba alam na ang mga pare at pastor yan? So, iyon yun. Ibig sabihin ng Diyos doon, sa salita niya, sabihin niya, yung mga pare na yan, yung mga pastor na yan, ang salita niya doon, mga hayop na pare, mga hayop na pastor. Makasalanan yan. Yun yun. Hayop ang mga pare na yan, hayop ng mga pastor na yan, makasalanan yan. So, yung itim, makasalanan. Yung baboy na pikita, hayop. Yun yun, yung salita. Kung tayo magsalita sa kapwa natin, hayop ka. Hayop siya. Yun yun. Yun yung mensahe na yun. Na hayop ng mga pare na yan. Yun yun. Hayop ng mga pastor na yan. Ginawa pa nila akong pagkakitaan. Yun yun. Salita na yun. Na hayop. So, yun yun. Sila dahil makasalanan, yun yung maitim. Yun yung gumawa sila ng paraan kung paano ako itimbog. Paano nila ako mapatay. Hayop ng mga pastor na yan, hayop ng mga pare na yan. Gumawa pa sila ng paraan kung paano kanila mapatay. Yun yun. Pero sabi ng Diyos, sa trap, sa bitag na inahanda nila, sa kanila din tatama. So, hindi natin alam kung ano yon dahil power ang kumilos ng Diyos, yun yung pinagsasampal niya, ang pinagpapalo niya ang bibig ng pare at pastor. Kaya walang pare at pastor na pwedeng kumasa dito. Dahil power ng Diyos ang kalaban nila. Yun yun. Ito yung mensahe na yun. So, siguro naman malinaw yun para sa inyo. Yun, tunay na mensahe na pinarating ko. So, tayo bumaba pala uli. Ayun, gumawa ng trap. No, sila yon. So, pero sa nakapasok nito, sila din ang papasok ng Diyos. Kumbaga, kung ano man yung pinagplano nila, baka sa kanila din tatama. So, sa ginawa nilang ito ang mga pare. Yun yung nagbago ang anyo na titingnan ko yung dalawang baboy. Ang isa nakasultana, yung isa nakabarong. Yun yung mga pastor nakabarong. Yung sultana mga pare. Yung payat na baboy, ibig sabihin kulang na ang kita nila. Nabawasan na ang koleksyon nila sa simbahan. Magugutom na sila. Yun yun. Yun yung ibig sabihin ng na yun. Mensahe na yun. So, kailang nagawa pangluloko sa mga tao. So, yun. Napalingon ako sa dalawang baboy. Yun yung nagbago ang damit. So, biglang dumating ng isang baboy pa na tumakbo palapit sa akin. Ito yung ibang ibig sabihin ng Diyos doon. May mga pari pa na gumawa ng mga paraan kung paano nila ako mapatay. So, yun nga. Sumigaw ang Diyos. Sumigaw si Jesus Christ sa akin. Napatingin ako doon sa isang tabi na nakita ko si Jesus Christ. Sumigaw siya. Na ang sabi niya, lumundag ka. Lumundag ako noon. At nakahawak ako sa puno. Hindi ko sinulat dito. Yun nga, habang nakadungaw ako na pinagsasampal niya yung
pinagpapalo niya yung baboy. Kaya tumakbo yung baboy, pumunta doon sa, alam ko may mga tao nagtatago. Ito yung mga tao na ito. Ito yung nagbabasa na galit sa akin. Ito yung mga taong ito na nagsasabi ng masakit na naniwala sa mga pare at pastor nila. Kaya nga sabi nga kasi ang pare nga mismo, hindi nga nakapagsalita o hindi nga pwedeng kumasa dahil nga power nga ng Diyos ang kalaban nila. So ang ginagawa nila, kaya sabi nga ng Diyos, magsama kayo doon. Magtago kayo sa lungga ninyo. Ito yung mensahe na yun na pinarating ng Diyos. So ngayon, nung tumakbo ang baboy, umalis na ako. So, nagbago yung senaryo. Doon ako na sa tapos ko nung umalis pa, naglundag ako, tapos bago yung senaryo. Naipagkutan ako ng mga tao, nasa tablado ako, nasa stage ako, nakatayo ako, na habang pinikot ang paningin ko, nakita ko yung mga tao, tapos nagpa-picture pa, na nagbibideo, nagsisigaw ang mga tao na Narciso lalo. Kumbaga, ito yung mga taong naniwala, ito yung mga taong nagsishare, ito yung mga taong ipinagsigawan na totoo nga ang mensahe ng Diyos na pinarating ko. Ito yon. Ngayon, mayroong nakita kong isang bakla, isang tumboy na nakita ko na nagsisigaw, Narciso lalo. Ibig sabihin ng Diyos doon, may mga tumboy at bakla din na niwala sa akin dahil nandoon yung mensahe ng Diyos na ang sinabi ng Diyos na lalaki sa lalaki at sa babae, isa ito sa hindi ko nagustuhan. Kaya yun yung ibig sabihin ng Diyos doon na may mga bakla din o tumboy na naniwala sa akin. So yun, nakita ko si Jesus Christ nasa hindi kalayuan, meron siyang hinagi sa akin at sinaloko. Na ngayon, nung pagsalo ko, tinanong ko sa kanya, ano to? Ang sabi nga niya, itago mo lang, galing yan sa akin. Sabi niya, itago mo lang yan, magagamit mo yan balang araw. So, hindi ko alam kung ano ito. Pero ang alam ko, itong mga pinagkaloob ng Diyos sa akin, ito yung mga ginagamit ko ngayon. Na, yun nga, lahat yan, pangaral, itong pinagkaloob ng Diyos na nagagamit ko na maggamot sa mga tao, kung ano-ano pa. So, yun yung mensahe na yon. At yung yun, parang nasa isted na, baka darating ang panahon na magprusada ako dahil marami nang naniwala, yun na yung panahon siguro na masasabi natin na yun nga sabi nga ng Diyos noon nung nandoon ako sa Channel 2, kaming dalawa nakaupo, nakakapila kami na hindi kami pinapansin ng Channel 2. Yun yung after sa pagsulat ko ng Baging Yolanda na binalita ng ABCBN sa Bandila, yung sinulat ko sa Baging Yolanda, hindi man ako pinangalanan, pero nalinaw doon sa mga binasa nila na nasulat ko. Ngayon, ang sabi nga ng Diyos sa akin, halika na. Sabi ni Jesus Christ, halika na. Hindi tayo papansinin nila. Ngayon, nalungkot ako. Lumabas kami noon sa studio. Sabi niya, huwag kang malungkot. Nakatanaw ko sa malayo. Sabi niya sa akin, huwag kang malungkot, natbayan niya ako. Sabi niya, huwag kang malungkot. Dahil makakamtan din natin ang hangarin ng Diyos sa pamagitan nating dalawa at sa mga taong naniwala sa iyo. Yun, panahon na yun. Na pagkatapos ng Baging Yolanda, na ibinalita yung pero binura nila. Pero anyway, hindi naman ako pinangalanan, pero hanggang ngayon 11 years na halos wala silang ipinalabas na tao kung sino nagsulat noon. Pero ang lahat ng binasa nila na sulat, pati yung pagbanggit ko sa Leyte, binanggit din nila kung paano ko sinulat, napabusan ng Korinti at lahat, basta lahat yun na sinabi doon. Sila ni Sister Rilon. Ang sabi pa nga, hanapin natin yung tao to. Sabi mo ni Hindoy Magadias, ayoko, nakakatakot naman yun. Di ba? So, malinaw yun na
masabi kong akin, hindi man nila pinangalanan, pero dahil nga sa mga binasa nilang sinulat, sulat ko yon. So, yun yung panahon na yon. So, uh, yun yung mensahe ng Diyos na dating siguro ang panahon na magkrusada ako kung saan man. Ang Diyos lang din ang nakakaalam. Kahit naman hindi ako magkrusada sa maraming tao o anuman, ang malaga sa akin, unawaan ninyo, unawain ang mensahe ng Diyos at paniwalaan ninyo at gawin ninyo ang nararapat para kayo ay mapagbago, makapagsisi at para mapatawad ng Diyos sa huling pagkakataon na bago pa tayo mapunta sa impyerno. Dahil pag hindi ka napatawad ng Diyos kaya hindi mo nagawa ang gusto niya, sa impyerno kayo pupunta. Ako alam ko, ligtas na ako. Kaya ako nga pinagutusan ng Diyos kasi ligtas ako. Ngayon, sinasabi ng mga pare, sila pinagutusan na iligtas kayo, paano sila maligtas? Sa gawain pa nga lang nila, hindi na maka-Diyos. Sa gawain pa nga nila, hindi na makapagligtas. Sila mismo hindi ligtas. Ngayon, sila magliligtas sa inyo. Ang lambiruang makasalanan ang magligtas sa inyo. Diyos ang nagsasabi nun. Lambiruang makasalanan ang mga pare at pastor ninyo. Ngayon, base sa mga gawain nila, makikita din natin na makasalanan sila. Kaya mas makikita din natin na lambiruang makasalanan na sila. Ngayon, paano kayo mailigtas? Ngayon, kung nagkataon na mailigtas kayo, di nagmukhang nakakatawa. Ang nagligtas na punta sa impyerno, kayo ang niligtas na punta sa paraiso. Di ba? So, kailangan ang magligtas ay ligtas din. Hindi yung magligtas, makasalanan, at kayong na makasalanang hindi sinasadya, maligtas. Samantalang nagpatuloy ang turo nilang kasinungalingan na pangluloko o panlilinlang. So, nagmukhang katatawa. Hindi malinaw kung nasaan ba talaga sila lalagay. So, malinaw doon sa turo ko na katotohanan at malinaw din sa turo nila na puro kasinungalingan. So hanggang dito lang muna at medyo mahaba na ito. Alam ko isang oras na ito. Pero mahaba man siya. Pero pag natapos ninyo, panoorin, maunawaan ninyo, malaking bagay para sa kaligtasan ninyo. So, sa lahat ng nanood, nakinig, unawain, intindihin ang lahat. And God bless. At hangad ko na maiwas kayo sa mga sakit na kumakalat ngayon, lalo na sa COVID, corona, na mangingitlog ito sa Pilipinas. Dahil nga sabi nga ng Diyos, mag-lockdown man sila, pero tuloy ang corona. Dahil ang alam ko, itong corona, mangingitlog ito sa Pilipinas. Maglilimlim ito. Kasi ito ang sinasabi ng Diyos na makasalanang bansa. So, ngayon, marami nang nagkalat na ngayon. Nasa live ko na yan noong May pa, March pa. Nandyan ang live ko. Nandyan lahat. So, nakatotoo na lahat. Kaya, ang nasabi ko lang, laging handa, double ingat. Dahil ang sakit na yan, walang sinasalto yan. Mahirap, mayaman, bata o matanda. Talagang makikinabangan ninyo kung kayo'y hindi lubos na niwala ng Diyos. Dahil ang sabi nga ng Diyos, Diyos lang ang makapagaling, Diyos lang ang makapagpigil. Ngayon, dahil meron ako mga ginamot na positive sa corona, malinaw doon sa sinasabi niya na huwag kang matakot sa corona dahil gagaling din sila pag ginamot mo sila. So malinaw na gumaling kasi meron ng positive na gumaling. Dokumentado pa yan. So sa mga sintomas naman, sobra-sobrang dami na. So wala akong dudang hindi gagaling. Pero tandaan ninyo, ngayon lang kayo maniwala nakasakit ng kay corona, goodbye na lang dahil matutuluyan kayo gawa nung hindi kayo pagalingin ng Diyos dahil sa paniniwalang may kapalit. So yun. Sabi ko lang sa inyo na magbasa, unawain para makinabangan ninyo ang mensahe ng Diyos na hindi kayo naghahanap ng kapalit. Dahil doon ay pagkaloob ng Diyos kung ano man yung pangailangan at kahilingan ninyo.
So, magandang hapon at sa pagkikita natin muli.